Meron pa ba nagnanasa na pamumuhay sa ilalim ng kautusan ng Diyos kung mismo na ang mga nagtuturo dapat ng salita ng Panginoon ay inuobsolete na ito? Pinapawala na ng saysay kasi hindi, pang-Hudyo lang yan. Pilipino tayo. Pang-Israelites lang yan. Pero wala namang salita ng Panginoon na inilalabas na ito yung para sa atin. Amen po ba? Na nagpapakita na binabago na talaga. Winawala na ng halaga ang kautusan ng Panginoon. Pero kung titingnan nga po natin dito sa ating Torah ngayon, Kitetse, ilang instruction meron sa kanya? Halos 74 plus na practical instruction ng paraan ng pamumuhay ng tao. Sa Israel lang, nasusunod yung Torah. Walang matigas na ulo na anak sa Israel. Kasi ano yung Torah na binasa? Pag matigas ang ulo, yung magulang mismo ilalabas sa gate para parusahan. Matigas ang ulo ng anak ko na to. Di nakikinig. Lasinggero. Kaya ibibigay ang paghatol sa salita ng Panginoon. So kaya nga dito sa Deuteronomy na pag-uusapan natin ngayon, kung titingnan natin, mula dito, commitment. Ano ba yung halaga ng commitment? Merong yung relationship ng magulang sa kanyang anak, yung relationship ng asawa sa kanyang asawa, yung relationship ng tao sa Diyos. So lahat yan nandito sa Torah na binasa natin ngayon. Nandun yung katotohanan na ang buhay dapat ay nasa ilalim ng kultura, hindi ng kultura ng tao na ginawa, kundi kultura na ibinababa ng Panginoon. Kasi nga ano yung sabi sa Exodus kay Moises, gawin according sa pattern na ipinakita niya. Asan yung pattern? Sa kaharian ni Yahweh. So ibinaba niya yung proper, righteous, na tamang pamumuhay na dapat na sinusunod ng tao. So basahin po natin Deuteronomy chapter 22, 13 hanggang 21. Kung mapangasawa ng isang lalaki ang isang babae at pagkatapos nilang magsiping ay inayawan ng lalaki ang kanyang asawa at pinagbintangan niya ito at sinabi niya, natuklasan kong hindi na birhen ang aking asawa nang sumiping ako sa kanya. Pumunta ang magulang ng babae sa mga tagapamahala doon sa may pintuan ng bayan, magdadala sila ng ebidensya na birhen ang anak nila. At sasabihin ng ama ng babae sa mga tagapamahala, ipinakasal ko ang anak kong ito at ngayoy aayaw siya sa anak ko. Pinagbibintangan niya ang anak ko na hindi na siya birhen nang mapangasawa niya, ngunit heto ang ebidensya na birhen ang aking anak at ipapakita ng magulang sa mga tagapamahala ang sapin ng mag-asawa na may. Pagkatapos nito, huhulihin ng mga tagapamahala ang lalaki at parurusahan. Pagmumultahin siya ng 100 pirasong pilak at ibibigay ito sa ama ng babae dahil ipinahiya niya ang isang birheng Israelita at dapat ay huwag niyang hihiwalayan ang babae habang nabubuhay siya. 20, subalit kung totoo ang bintang at walang makitang ebidensya na birhen ang babae, dadalhin ang babaeng iyon sa harap ng bahay ng kanyang ama at doon babatuin siya ng mga lalaki ng bayan hanggang sa mamatay. Sa pamamagitan nito, mawawala ang masamang gawa sa inyong bansa. Nakakahiya ang bagay na ginawa niya sa Israel sa pamamagitan ng pakikiapit
habang nasa poder pa siya ng kanyang ama. Nung binabasa ko to, sabi ko, bakit kailangan na yung tatay, sa tatay magbabayad ng danyos, yung lalaking asawa na nag-aakusa na hindi berhen yung kanyang asawa, na pangasawa. Tapos, kung totoo naman, yung babae ang parurusahan, pero saan? Sa harap ng kanyang tatay. Ibig sabihin, tatay ang tatay ang makikinabang, tatay ang magdudusa. Amen po ba? Kasi kung titingnan natin, hindi isang simpleng bagay ang pag-aakusa. Hindi isang simpleng bagay na ayawan mo ang isang bagay na minimithi mo. Naalala ko yung ganitong senaryo, yung sa anak ni Haring David, kay Tamar, yung kapatid ni Absalom. Na gano'n na lang yung pagnanasa, yung obsession sa kanya ng kanyang kapatid na si Amnon ba yun? At pagkatapos niyang masipingan, nawala ang lahat. So parang ganun yung senaryo. Ibig sabihin, kung titingnan natin, may mga marriages na nangyayari lang dahil hindi naman talaga love, kundi obsessed lang. Pero yung pagbibigyan natin ng focus dito ay yung action na ginawa ng tatay, ng magulang. Amen po ba? Napakalaki ng part, ng role na ginampanan ng magulang para yung anak ay hindi mapahamak at para yung anak hindi mawala ng dignidad sa harap ng madla. So yun, doon natin titingnan paano ba dapat inire-raise ng magulang ang kanyang mga anak. Paano ba dapat pinalalaki ng isang magulang yung mga regalo ng Diyos sa kanya. Hello. Kung titingnan natin ngayon, napakabilis ng paggalaw ng buhay. Yung mga magulang busy sa trabaho. Kayang i-provide lahat ng pangangailangan. Pero yung buhay, spiritual, minsan yun ang naiiwanan. Puno-puno ng material na bagay, pero yung emotional, yung spiritual, nawawalan ng panahon at pagkakataon. Hello. Alam ko, lahat naman ng bagay ay merong, ibig sabihin, meron tayong aanihin. Ano man ang gawin natin? Kung hindi naman tayo magpapakabisi sa trabaho, masasakripisyo din yung ating pangangailangan. Pero kung ano yung hinahanap natin? Ang hinahanap natin yung balancing pamumuhay ayon sa salita ng Panginoon. Na lumalago sa isang bagay na hindi naiiwanan yung iba. Amen po ba? Kasi, tingnan nyo yung issue ng buhay, yung issue ng mga kabataan. Minsan, ang dami na, nasa kanya na yung lahat eh. Hawak na yung pagpapala at biyaya. Pero napapariwara pa rin. Kasi walang tamang pag-nurture ng puso. Kinukulangan ng pagmamahal. Meron akong kaklase dati. Ang napaka-tahimik daw noon sa bahay. Kasi isa lang pala siya. Pagdating sa labas, napakakulit.
Pero lahat ng bagay meron sa kanya. Ano lang yung kulang sa kanya? Attention. Kayang ibigay lahat ng magulang niya. Pero kulang siya sa attention. So yun ang problema. Kaya nga, ano yung sabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, makinig kayo, mga mamamayan ng Israel. Ang Panginoon na ating Diyos ay isang Panginoon lang. Ano to? Yung Shema. Shema Israel. Sabi sa verse 5, mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas. Huwag ninyong kalilimutan ang mga utos na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Anong kailangan? Ituro. Pag-usapan ninyo ito kapag kayo'y nasa inyong mga bahay at kapag naglalakad, kapag nakahiga at kapag babangon kayo, itali ninyo ito sa inyong mga braso, ilagay sa inyong mga noo bilang paalaala sa inyo. Isulat ninyo ito sa mga hamban ng inyong bahay at bukana ng pintuan ng inyong mga lungsod. Ngayon, paano ituturo ang isang bagay na hindi alam? Amen po ba? Sino yung unang dapat matuto? Magulang. Para mayroong maituro, kailangan yung magulang, aral din. Kaya lang, paano nga nangyayari na matututo yung magulang, busy nga siya. Wala siyang panahon. Walang panahon para sa salita ng Panginoon. Walang panahon para sa Diyos. So ano yung matututunan ng bata? Ano yung ituturo niya sa kanyang anak? Wala. Hello? Amen po ba? Naiiwan sa pangangalaga ng gadgets ang anak. Pag mayaman, sa yaya na may gadget. Pag common lang, sa gadget, saka sa tita. Sa matandang pinsan. Sa kapatid. Sa lola. Yun. Amen po ba? Kasi, bantayan mo, kailangan kong maghanap buhay. Masama ba yun? Maghanap buhay? Hindi naman po. Kaya lang, yun na nga. Kapag naiwanan na yan, lalo na sa gadgets, sino na yung magtuturo sa kanya? Yung gadget na. Tingnan nyo, yung mga anak natin ngayon, ang galing mag-English, di mo naman tinuruan. Amen mo ba? Kasi tinuruan na sila ng gadget. Tinuruan na sila ng social media. Na-input na sa kanila yung mga bagay na hindi pa natin itinuturo. Advance na sila. Mas magaling pa silang humawak ng gadgets kaysa sa atin. Mas alam pa nila yung mga apps ng cellphone mo kaysa sa'yo. Kasi doon na natin sila ipinaubaya. Nagkaroon tayo yung magulang nagkaroon ng substitution na magtuturo sa mga anak. Ngayon, magugulat ka, bakit nagmumura ka? Tapos, unang mura, tuwang-tuwa ka pa. Diba? Sistema yun. Hindi yun nagkataon lang. Talagang kasama yun sa pagbabago ng panahon. Para pagdating ng araw, wala nang kikilala sa Panginoon. Wala nang lalapit sa Diyos. Dahil normal na lang ang kasalanan. Normal na lang ang pamilya na hindi buo. Amen po ba? Kaya nga, napaka-importante nung Deuteronomy na to.
yung Shema. Kasi magulang ang mag-i-equip sa mga anak kung papaano ang dapat nakatayuan ng buhay sa harapan ng Panginoon. Kung papaano lumakad sa pamumuhay ng may kabanalan. Hello po. Tingnan niyo po. Pagdating sa yung mga kabataang babae, kabataang lalaki na nag-aasawa ng wala sa panahon, turo ba yun ng magulang? Di ba hindi? Saan nila natutunan yon? Sa labas. Na-impluwensyahan sila ng environment na ginagalawan nila. Bakit maraming babaeng kabataan magpapakasal hindi na virgin? Sorry sa order. Hindi na pure. Kasi maagang tumuklas. Maaga silang naitanim sa puso nila yung parang normal lang na sistema ng buhay na mali. Kasalanan ba nila yon? Maaring kasalanan nila yon. Pero ang higit na may kasalanan doon, tayong mga magulang. Dahil una, responsibilidad natin sila. Responsibilidad nating matutunan nila ang tuwid na pamumuhay sa harapan ng Panginoon. Sa USA nga, 95% yung mga, ang tawag nito, hindi na pure. 95% ng population. Ibig sabihin, 5% na lang yung hindi exposed sa ganong klase ng kasalanan. Tayo medyo pataas pa lang. Bakit pataas pa lang tayo? Kasi idol natin yung first world country. Kaya nagsisimula pa lang tayo. Amen po ba? Gusto natin yung US may divorce, sa Pilipinas dapat may divorce. Sa US may abortion, sa Pilipinas dapat mayroon din. Sa US merong same-sex marriage, dapat sa Pinas meron din. Tama po? Na para bang pag first world country, napakaganda ng kanilang panuntunan sa pamumuhay. Kaya, yun ang gusto natin. Sa totoo lang, ang inaayawan lang naman natin dyan ay ang salita ng Panginoon, ang katuwiran na nagmumula sa kanyang salita. Kumbaga, pinapawalan saysay natin kung ano yung nakasulat. Pero naniniwala tayo sa kautusan. Naniniwala tayo sa Ten Commandments. Huwag kang papatay, pero gusto natin ng abortion. Huwag kang mangangalunya, pero gusto natin ng divorce. Tama po? So, ang lahat ng bagay na yan, sa loob ng tahanan, una, matututunan. Pagbabad tayo sa salita ng Panginoon, pagbabad tayo, yung ating sarili mismo, bilang mga magulang, tayo yung nag-aaral ng salita ng Panginoon, maida-download natin yan sa mga anak natin. At mababawasan yung mabilis na pagtaas ng mga kagaya nan, mga pagpapakasal ng wala sa tamang panahon. Yung mga pagkasira ng kinabukasan ng mga kabataan. So kaya nga, tayo mga magulang, napakalaki ng ginagampanan natin na role sa buhay ng ating mga anak. Sabi nga, pag magulang, hindi natatapos yung role.
kahit matanda ka na. Pag matanda ka na, siyempre tagapayo ka na lang. Hindi na ikaw yung nangunguna. So ano yung mga itinuturo ng magulang? Tingnan natin. Una, teach your children the value of purity. Ituro sa mga anak ang kahalagahan ng pagiging malinis sa harapan ng Panginoon. Sino daw magtuturo nun? Hello. Sabi ng 1 Peter 1 verse 15, banal ang Diyos na tumawag sa inyo, kaya dapat magpakabanal kayo sa lahat ng ginagawa ninyo, sapagkat sinabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. So napaka-importante ng pagiging pure sa harapan ng Panginoon. Dahil holiness yun. Bahagi ng pagiging banal. Paano natin natin tuturuan yung kahalagahan ng pagiging malinis? Ibig sabihin, teach their children that their body belongs to Yahweh. Maituturo natin yon sa kanila dahil ang kanilang katawan, ang ating katawan, ang pag nagmamay-ari nito ay ang Diyos. Amen po ba? Hello? Hindi tayo ang may-ari ng ating katawan. Lalo na kung tayo'y mananampalataya na. Naiintindihan na po natin yun. Kaya yun ang i-download natin sa ating mga anak. Anak, yung katawan mo na yan, hindi mo pag-aari yan. Ba't ka magtatato? Sabi nung Kristiyano din yun. Pwede naman daw basta magpaalam kay pastor. Di ba? Huwag kang magpapahikaw, lalaki ka. Hindi mo pag-aari ang katawan mo. Masyado naman kayong dyan. Tawag nito. Legalistic naman kayo. Sabi ni Pastor, art to. Art. Yari na. Hello? Di ba? Yari na kaagad. Confused na kaagad yung isip ng mga bata. If you know the truth shall set you free. Di natin pwedeng i-twist ang salita ng Panginoon for our convenience. Di natin pwedeng pilipitin para ma-align sa kagustuhan natin o ma-please si brother o si sister para pagbigyan at siyang ay masayahan. Amen po ba? Teach your children that their body belongs to God. Ibig sabihin, dapat pinangangalagaan yan dahil yung katawan na yan ay pananahanan ng banal na spirito. Kailan natin nababasa sa Biblia na ang isang marumi ay pinamamalagian ng Panginoon? Pinamamalagian ng kanyang presensya. Di ba yung Torah natin ngayon? Sa labas ng kampo, magdala kayo ng kahoy, may dala kayo ng yung bukod sa espada, mayroon kayong pamatpat. Para saan? Paghuhukayan. Para yung dumi hindi kakalat. Hindi ba refleksyon ng kabanalan ng Panginoon ang kalinisan? Lalo na sa ating katawan. Dahil hindi mananahan ng banal na spirito sa katawan na hindi malinis.
ibang usapan. Kapag yung katawan na yan, nadumihan mo na bago mo pa siya nakilala. Amen po ba? So, ibang issue yun. Kaya nga, sabi sa 1 Corinthians 6 verse 13, food is meant for the stomach and the stomach for food, maybe, but God will put an end to both of them. Anyhow, the body is not meant for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord is for the body. In 1 Corinthians 6 verse 19, or don't you know that your body is a temple of the Ruach HaKodesh who lives inside you, whom you receive from God? The fact is you don't belong to yourself, for you were bought at a price, so use your bodies to glorify Yahweh. At kung tayo'y naliwanagan na, tinanggap natin ang Panginoon, wala na tayong panahon para dumihan pa ang katawan na ito. Gagamitin na lang natin ito para mag-glorify, maparangalan, maitaas ang Diyos. Amen po. At yun ang ituturo natin sa ating mga anak. Psalm 119 verse 9, paano mapapanatili ng isang kabataan na dalisay ang kanyang buhay? Sa pamamagitan ng pamumuhay niya ayon sa inyong salita. Hello? Ang lakas natin para makapamuhay ng matuwid sa harapan ng Panginoon ay ang salita niya rin. Kailangan lang tanggapin natin at humingi tayo ng tulong sa ruwak. Bigyan tayo ng lakas. Dahil sa ating mga sarili, hindi natin kakayanin. Kailangan natin ng gabay ng banal na Espiritu. Pero malinaw. Kung gusto natin ang ating mga kabataan makapamuhay ng tama, ipagduldulan natin tong salita ng Panginoon sa kanilang buhay. Ayawan man nila, ipilit natin na para bang pagpapainom ng gamot. Amen po ba? Pag ang anak natin may sakit, di ba ayaw niya uminom ng gamot, mapait? Ganon din ang salita ng Panginoon. Kapag ang anak natin matigas na ang ulo, isalaksak natin, pilitin natin, nguyain, inumin nila ang salita ng Panginoon para gumaling. Amen po ba? Hindi madali. Paano natin sila tuturuan? Show by example what holiness means. Minsan, tinuturo natin sa kanilang isang bagay na hindi naman natin ginagawa. Sabi nga ni Kuya Josiah kanina, mahirap magsalita ng bagay na hindi mo ginagawa. Talaga naman. Sabi nung kanta, it will all come back to you. Coming back to you. Kapag ang anak mo, na tinuruan mo ng isang bagay na, anak, wag ganito. Kapag yung sinasabi mong wag ganito, ginagawa mo, back to you. Ba't ikaw? Aray. Amen po ba? Kaya nga, show them by example. Amen po ba? Pupunta ka, magsasabat ka na hindi nakalabas ang tiyan. So hindi makikita ng anak mo yon. Pupunta rin yung anak mo na hindi nakalabas ang tiyan. Lalo na lalaki siya. Di ba? Show them by example. Ipapakita natin sa pamumuhay na may kabanalan at katuwiran ng Panginoon. Ibig sabihin, paano ipapakita? Separate, set apart. Yung pamumuhay natin, set apart sa harapan ng Panginoon. Salungat sa buhay ng mayroon ng sanlibutan. Sabi nga ng Psalms chapter 4,
Understand that Adonai sets apart the godly person for himself. Adonai will hear when I call to him. Show them by example, pagiging set apart, pagiging surrendered. Ang buhay na isinuko. Paano natin ipasusuko ang buhay ng ating mga anak kung tayo mismo, ang buhay natin, hindi pa natin isinusuko? Parcel pa lang. Paano natin sila i-impose? Anak, maging committed ka sa paglilingkod sa Panginoon. Kung tayo mismo, hindi tayo committed. Sabi nga, wag mong itulak ang anak mo sa Panginoon. Anong dapat gawin? Hawakan mo yung kamay niya. Samahan mo siya sa Panginoon. I-guide mo siya sa Panginoon. I-deliver mo siya sa Panginoon. Uy, sorry. Amen po ba? Hindi naiiwan tayo ng ating mga anak. Kung gusto natin ng surrendered life, ang buhay ng ating mga anak, ipakita natin ang buhay natin surrendered sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi tayo ang nasusunod. Hindi tayo ang nagpapasya. Sabi ni Ate Karen kanina, ang tawag nun, ikonsulta muna lagi sa Panginoon. Kumonsulta muna lagi. Amen po. Lean not on your understanding. Trust in the Lord. Tama po. Sabi nga ng Galatians 2 verse 20, namatay akong kasama ni Kristo sa krus, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ang buhay ko ngayon ay ayon na sa aking pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at nag-aalay ng buhay para sa akin. At sabi sa Romans chapter 12, offer as a living sacrifice, holy and acceptable. Kung isinuko na natin ang ating buhay, ito na isang handog na iniaalay natin sa Panginoon. Handog na banal at katanggap-tanggap sa Kanyang harapan. At makikita ito ng ating mga anak. Hindi na tayo mahihirapan na ito ay pilitin pa sila. Kung faithfully, honestly, ginagawa natin ito. Nakikita sa ating buhay. Paano natin ipapakita? Model purity in speech, conduct, choices, in relationship. Tayo maging model nila. Hindi lamang sa mga paggawa, kundi kung paano tayo namumuhay na nagtitiwala sa Panginoon. Hindi pag masakit ang ngipin, ayaw mo na. Anong model ang ipapakita mo? Pananampalataya. Commitment. Masakit ngipin ka lang. Masakit ka lang. Magpupuri ako sa Panginoon. Makikita yun ng anak. Lalo na sa pananalita. Amen po ba? Kung maringgan natin ang ating anak na nagsasalita ng hindi maganda, dapat hindi niya yon naririnig sa atin. O baka kaya nagsalita ng hindi mabuti ang anak kasi narinig mismo sa atin. Kaya maging halimbawaan tayo sa gawa, sa pananalista. Amen po ba? Saan yun? Sa relationship? Choices in relationship? Marunong tayong mamili. Ang pinipili natin, yung ayon, suwak sa salita ng Panginoon.
Ay, anak, hindi pa tama ang panahon. Yung relationship na yan, hindi muna. Meron munang priority. Saka hindi yan pwede. Lalaki rin yan. Lalaki ka rin. Babae ka, babae rin yan. Hindi pwede yan. Wala sa salita ng Panginoon yan. Amen po ba? Kaya nga, dapat nakikita yon. Siyempre, example mo yung sarili mo. Tignan mo, anak. Nag-intay ako ng 30 years. 3 months. Binigay sa akin ng Panginoon. Di ba ganon? Inintay ko yung tamang panahon kung sino yung ibibigay. At pag tama yung relationship, hindi siya pabigat sa ministry mo. Kaalwanan siya ng paglilingkod sa Panginoon. Hindi siya kaagaw. Amen po ba? Yung relationship na meron sa atin between sa ating kapatid o sa ating sinisinta, hindi siya kaagaw dapat ng relasyon natin sa Panginoon. Dapat ito yung una na nagli-lead sa atin para mas maging active, mas maging maalab ng pagsunod sa Diyos. Show them by example. Tingnan mo ako, anak. Hindi nagmadali. Kaya, pag senior ko, bata ka pa rin. Amen po ba? Pangalawa, ano nga po yung una? Kung naaalala nyo? Teach children the value of purity. Pangalawa, raise children in truth, integrity. Palakihin natin yung ating mga anak sa katotohanan, sa integridad ng buhay, sa aral ng katotohanan. Na ang buhay dapat naka-align sa truth. Na ang buhay dapat may integrity. Dahil ang buhay na nasa Diyos ay buhay na nasa katotohanan at buhay na may integrity. Amen po ba? Imagine niyo po, kung hindi natin nakilala ang Panginoon, ano tayo? Lahat tayo naka-align, nakalinya sa kamatayan. Na bago lang ang buhay natin, nagkaroon lang ng pag-angat dahil tinanggap natin ang Panginoon Yeshua. Dahil nagkaroon tayo ng relationship sa Panginoon. Kaya, yun ang ituturo natin sa kanila. Amen po ba? Tuturuan natin sila to tell the truth even when it is difficult. Tuturuan natin ang ating mga anak mamuhay sa katotohanan kahit na mahirap. Mamuhay sa salungat, sa sistema ng mundo. Amen po ba? Kahit na mahirap, kahit na napakabigat. Tuturuan natin hindi sila maging lumaki na nagsinungaling. Amen po. Sabi nga ng Efeso 4 verse 25, kaya huwag kayong magsisinungaling, ang bawat isa ay nagsasabi ng katotohanan sa kanyang mga kapatid kay Kristo, dahil kabilang tayo lahat sa iisang katawan.
turuan nating matutunan ng ating mga anak na ang katotohanan ng buhay na mayroon tayo, tayo ay nakadepende sa Panginoon. Anak, yung bagay na mayroon ka, na i-enjoy mo yan. Hindi yan dahil sa akin, kundi dahil sa Panginoon. Amen po ba? Yun ang katotohanan. Hindi ko kayang magtagumpay kung wala ang Diyos. Hindi natin sila ibibit. Galing ko kasi. Lahat yan. Dahil sa abilidad ko. Tama? Lahat yan dahil sa pagsisikap ko. Kundi ituturo natin, anak, lahat yan ay bunga ng pagpapasakop, ng pagsunod. Bunga ng pag-ibig ng Diyos. Dahil mahal niya tayo. Amen po ba? Kasama sa pagre-raise ng ating mga anak sa katotohanan at sa integridad, yung marunong silang magkaroon ng responsibility sa kanilang mga action. To take responsibility for their action. Dapat alam ng mga anak natin na pag ginawa nila ang isang bagay na to, they're liable. They're responsible. Kung ano man yung magiging kahinatnan. Tama po ba? Anak, pag ginawa mo ito, pag nagsinungaling ka, responsibility mo yon at papaluin kita. At sabi ng salita ng Panginoon, walang makakapasok sa kaharian ng langit ang mga sinungaling. Amen. Kaya pag nakabasag ng plato, baso, kutsara, nababasag ba? Dapat matuto silang umamin ng kasalanan. Matutong umamin ng pagkakamali. Ang mahirap, mali na nga, nagmamalaki pa. Sign na hindi marunong humarap ng responsibilidad. Nagkamali na, nagmamalaki pa. Nagkamali na, nang ba-blackmail pa. Nagkamali na, may gana pang magalit. Di ba? Pinapasa pa sa iba. Ibig sabihin, nagkamali ka na, ibinabahid mo yung kasalanan mo sa iba. Siya kasi, pinilit niya ako eh. Kaya, nasaktan ko siya. We are responsible for all our action. So, ganun din yung mga anak natin. Responsible din sila sa kanilang mga action. Dapat matutunan nila yon. Kung yan man ay hindi sinasadya, okay, pananagutan mo pa rin yan. Amen po ba? Pag nakasira ka, responsibility mo yan. Kung kailangan mo ng tulong, magsasabi ka lang. Pero hindi tinatakasan ng responsibilidad. Kasama yon sa pamumuhay na may integridad. At yun ang katotohanan ng buhay. Sabi nga ng Kawikaan 11 verse 9, hahatulan kayo ng inyong Diyos ayon sa inyong ginawa. So kailangan maintindihan natin, ano man ang gawin natin. Sabi ng Ecclesiastes 11, youth, enjoy your youth while you are still young, but remember that God will punish you
in whatever you do. So yun ang maiintindihan dapat ng ating mga anak. Anak, pag yan ang pinipili mo, tandaan mo, pananagutan mo yan sa harapan ng Panginoon. Liable ka sa kasalanang gagawin mo. Kailangan maunawaan nila na ang aksyon dapat na ginagawa, dapat may kasamang pag-iingat, dapat may kasamang ang tawag nun, pinag-iisipan muna. 7 times 7. Times 7. Di ba? Para maging mas malinaw, mas maiwasan ang pagkakamali. Pero dapat maitanim sa kanilang mga puso na ang lahat ng ginagawa natin, mabuti man ito at masama, aharap tayo sa Panginoon. Aanihin natin. Amen po ba? Sa chismis ba, mayroong truth? Yung mga paninira, yung false accusation, meron bang truth? So kasama yun. Kasama nating ituturo sa kanila na i-raise sila sa katotohanan at sa integridad na dapat iwasan yung pagiging gossiper, slanderer, false accuser. Dahil sino yung tatay ng mga accuser? Si Satan. Di ba yung binasa natin kanina? Deuteronomy chapter 22 verse 13. Yung lalaki mag-aasawa, tapos nung dumating na sila doon sa time na nagtabi na sila, biglang tumabang na yung lalaki. Ayaw ko na. Kaya ano yung accusation niya? Di na pure. So let us avoid gossip. Iwasan natin yung hindi mabubuting pananalita na yan. Mga chismis, mga paninirang puri. Dapat hindi naririnig at nakikita yon sa atin ng ating mga anak. Kasi live by an example nga eh. So mas maiintindihan nila yon kung hindi natin ginagawa yon habang itinuturo natin sa kanila. Habang pinalalaki natin sila. Hindi nila nakikita yon na ginagawa natin. Sabi nga ng episode 4 verse 29, huwag kayong magsasalita ng masama kundi iyong makabubuti at angkop sa sitwasyon para maging kapakinabang sa nakikinig. Kundi rin lang magiging kapakinabang sa pakinig ng nakikinig, pigilan na lang natin ang ating mga dila. Tuturo natin sa anak, kung wala kang mabuting sasabihin, manahimik ka na lang. Amen po ba? Evil tongue. Lasyon hara. Yan ay ayaw ng Panginoon. Ayaw niya na magkaroon tayo niyan sa ating mga buhay. Ayaw niya na nagdudwell tayo sa ganyang klase ng pamumuhay. So pangatlo, paano natin tuturo sa ating mga anak? Be involved in your children's spiritual formation. Magulang ang unang guro ng mga bata. Tama po ba? Magulang ang unang nagtuturo sa kanila. Mula sa pinaka-basic na pagkatuto ng isang bata, ma, pa. Yung unang salita, magulang ang nagtuturo niyan. Amen po. So, secondary na lang yung mga eskwelahan. Doon na yun dinidevelop. Doon na yun hinahasa
doon na yun lumalago. Pero ibig sabihin, una, tuturo para mabago ang isang bata, magulang. Mula sa pagiging sanggol, hindi marunong magsalita, hanggang sa magkaroon na siya ng unawa. Una niyang nakikita at natututunan niyan sa magulang. So lalo na yung spiritual na pamumuhay. Yung proseso ng pagkaunawa ng bata sa salitang Diyos. Sa magulang yan, unang natututunan. Sa magulang yan, unang nakikita. Kaya nga, kung babalikan natin, Deuteronomy chapter 6, yung Shema, sino yung unang matuto dapat? Magulang. Kasi hindi na matututunan ng kanyang anak. Sabi nga ng Kawikaan 22 verse 6, ituro sa bata ang dapat niyang sundan at kahit sa kanyang pagtanda ay hindi niya ito kalilimutan. We have to disciple our mga anak intentionally. Tayo ay magtuturo sa kanila intentionally. Hindi natin ipagkakatiwala sa kahit na kanino paman. Amen po ba? Kasi may iba ng landas ang ating mga anak pag sa iba sila natuto. At pag ang natutunan nila ay hindi tama, sakit yan ng ating ulo. Pasanin ng ating damdamin. Bigat sa kalooban. Wala tayong gagawin kundi puro pagluha na lang. Amen po ba? Kaya nga, train up a child in the way he should go. And when they are old, they will not depart from it. Kailan nagsisimula? Bata pa lang. Amen po ba? Bata pa lang. Si Eli, dapat tinuturuan na siya. Hindi ang nana ay ang susunod sa anak. Hindi ang magulang ang susunod sa anak. Pag ayaw ng anak, hindi. Mas malaki ka. Ikaw ang magdadala sa anak mo. Hindi ikaw ang dadalhin ng anak mo. Amen po ba? Hayaan nyo nang marinig to sa amin ni Pastor Jordan. Kaysa marinig nyo pa to sa iba. Tayo magtuturo sa ating mga anak. Tayo ang dapat na mas malakas ang hatak, ang impluwensya sa kanila. Imagine niyo po, kung yan palang baby, sunod-sunuran ka na, paano mo siya itutuwid pag malaki na yan? Kung ngayon pa lang, nananakit na siya sa'yo, kala niya, okay lang yun. Kalalakihan niya yun. Amen po ba? Kaya bilang magulang, tayo yung magiging dahilan para yung anak natin nasa paanan ng Panginoon. Dahil tayo ang masusunod sa kanila. Pag yan nagkaedad na, 16, 17, may hirapan ka na. Kasi, hindi na yan pure na impluensyang mula sa'yo. Pag pumasok na yan sa school, meron ng impluensyang makukuha yan doon. At mabibit-bit niya. Pero bilang magulang, bata pa lang, train up a child
Bata pa lang, hindi, ako ang masusunod. Ito yung tama. Simple lang. Huwag natin pahirapin yung ating buhay. Kung ayaw natin ng sakit ng ulo at dagdag sa sakit ng ulo ng lipunan, ang ating mga anak, ngayon pa lang, i-train na natin sila. Please lang. Kasi yun ang layunin ng buhay na mayroon sa atin, to build a community na may takot sa Diyos. A community na sumusunod sa salita ng Panginoon. A community that live, namumuhay under sa covering ng Panginoon. Mas malakas tayo dapat spiritually. Higit pa spiritually. Lalo na spiritually sa ating mga anak. Hindi pwedeng tayo ang dadalhin, hahatakin ng ating mga anak palayo sa Panginoon para wag mag-commit sa Panginoon. Tama na yun. Ngayon ay season ng ilol. Sabi ni Pastor George, return. Amen po ba? Para mapabuti ang ating mga anak. Dapat kasama sa spiritual formation ng ating mga anak, at least kilala natin yung kanilang mga kaibigan. Kilala natin kung sino yung kanilang mga kaututang dila. Kung saan sila sino yung circle of friends na mayroon ang ating mga anak. Amen po ba? Dahil alam natin, bad company corrupt good character. Kahit na ang anak natin ay nataniman mo na ng salita ng Panginoon, si Hasatan, hindi yan titigil. Yung impluensya nandiyan. Yung spirit, yung evil inclination, nandiyan din. There's always possibility na maligwak, na maligaw. Amen po ba? Ito yun. Tingnan nyo. Si Judas, kasama niya si Yeshua. Physically. Hanggang dumating ang Panginoon at datnan tayo. Makasama niya tayo. Magsi-celebrate tayo. Pero ngayon, habang tayo lumalakad sa pananampalataya, kailangan natin ng masinop na pamumuhay, nag-iingat. Kasama doon ang pagpapalaki sa ating mga anak sa tamang pamamaraan. Kaya nga, dapat alam natin, kilala natin yung mga kaibigan nila. Para hindi lang sila na anak natin, kundi yung mga friend nila makarinig kung hindi man sila nakakarinig pa ng salita ng Panginoon. Maida-download natin yung tamang aral ng pamumuhay. Amen po? And i-guide natin sila regarding sa relationship. Dahil dumaan din tayo dyan. Dumaan din tayo na nagka-crush, na in love. Tama. Kaya
Ano yung dapat natin gawin? Based sa natutunan natin, sa experience na mayroon sa atin, at sa pinakamagandang tool na ibinigay sa atin, yung salita ng Panginoon, we can teach them kung paano yung tamang relationship para hindi mapapariwara ang ating mga anak, para hindi malalayo sa Panginoon. Amen po ba? Andiyan pa po ba kayo? And then, have regular family worship, prayer, and Bible study. Regular. Yung devotion, family devotion, daily. Alam niyo po ba, napaka-importante pala nun? Amen po ba? Hello? Hindi kami madalas na nagkakasabay-sabay, lalo na pag may pasok ng kain sa tanghali. Kaya kain namin gabi para magkakaharap kami. Normal na kain gabi sa amin na. Kasi doon lang sila available. Doon lang kami magkakasama-sama. Afternoon devotion, family devotion. Kasi mahirap naman sa kain, sisermonan mo, di ba? Pakainin mo muna. Kaya mong ma-enjoy yung lasa ng kinain. Sa devotion, pagkatapos magbasa ng salita ng Panginoon, doon mo naman siya paalalahanan, sasawayin. Amen po ba? Merong a family that prays together stays together, di ba? Merong ganong dati sa TV. Pero ang pamilya na nagsasama-sama, nagdudulang sa hapag ng Panginoon, mas nagiging matibay. Nagkakaunawaan. Tingnan niyo po. Pag tayo nag-worship, tayo kumakanta dito lang, pag Shabbat lang. Pag-araw lang ng panambahan. Tingnan niyo yung mga anak niyo. Di sanay. Tama. Di sanay. Tingnan mo si Gege, di sanay. Kaya dapat sa bahay pa lang, ine-exercise na yan. Napakalaking ginagampanan na tuwang sa buhay ng isang pamilya yung mayroong regular na pagsasama-sama na ang nasa harapan ay ang salita ng Panginoon. Para mas lalong magkaroon ng intimate relationship sa Panginoon. At pang-apat, teach accountability before God. Mga ngaral 12:14, sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. And 2 Corinthians 5:10, sapagkat haharap tayo kay Kristo upang hatulan, tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran ng kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Sabi sa Romans 12, bawat isa sa atin magsusulit sa Diyos tungkol sa ating sarili, kaya nga, every choice matters. Kung tayo ay accountable sa harapan ng Panginoon, bawat choices ng buhay natin, it matters. Amen po ba? Ang pamimili lang natin, kanina kung namili tayo, magpapalate ba ako o aaga ako? It's our choice. And it matters sa harapan ng Panginoon. Sabi ni Kuya Josiah, yung pananamit maayos, ang pananamit na maayos ay bunga ng pagmamahal mo sa Panginoon.
pananamit na maayos at naaayon sa salita ng Panginoon ay bunga ng pagsunod mo sa Kanya. Bunga ng lalim ng iyong pagkaunawa sa iyong sinasambang Diyos. Ibig bang sabihin, pag naka-t-shirt ka, hindi ka nakakaunawa sa Panginoon? It is the level of your understanding. And I cannot judge you. You and Yahweh, kayo mag-usap. Kasi ang lahat ng bagay, isipin nyo po, mula pagkain, pananamit, relationship, itinuturo ng Torah. It's up to us. Ba? Torah portion natin, Re. Si. Nilatag na ang lahat. Kung susunod tayo o kung hindi. Kaya every choice matters. Ang bawat pagpapasya natin sa ating buhay, mahalaga yan. Lalo na pagdating sa makikita yan ng ating mga anak. Dahil ang buhay, binubuo yan ng pagpipili. Pipili ka. Susunod ako sa Panginoon? Hindi. Mananatili ako? Hindi. Pipiliin lang natin. Blessing or curse. At ang pamimili sa isip pa lang bago ibukan ng bibig. Kaya nga, isip, salita. Isa pa, kayamanan. Mamimili lang tayo kung saan natin i-offer yung ating kayamanan. Ikikip ba natin sa ating sarili o ibibigay natin sa Panginoon? Ang kayamanan ay hindi lang material na bagay. Baka pare-parehas tayong 24 hours binigyan, pero baka mayaman tayo sa oras. Kahit yung 24 hours lang na yun na meron sa atin, baka mas mayaman tayo sa ating kapatid. Amen? Pero yung 24 hours na yun, saan ba natin kinugugol? Yung time na meron sa atin. So kaya nga, pamimili. Sabi ni Joshua, as for me and my household, we will serve Yahweh. Sa Joshua chapter 24 verse 15. Amen po. Minsan kasi naiisip natin, wala naman. Di naman nila alam yung mga choices ko sa buhay. Di naman nila alam yung mga pinagdadaanan ko kung bakit ito yung pinipili ko. Tama po. Wala namang nakakaalam at nakakakita sa mga pinili ko. Pero ang katotohanan, yung buhay natin na didetermina sa kung ano yung pinili natin. Amen? Kung ano yung pinili natin nung nakaraan, yan ang magdidetermine kung ano tayo ngayon. Kaya makikita at makikita kung ano, sino yung pinipili ng buhay natin. Kung saan tayo ngayon. Kung ano tayo ngayon. At kung sino tayo ngayon. Because our choices matters. Amen po ba? God sees both public and private behavior. Hindi natin may tatago ang ating sarili sa harapan ng Panginoon. Yes, pwede natin mapagtakpan ang mata ng ating mga kapatid. Maipakita na ganito tayo. Pero ang Diyos, hindi natin mapaglilihiman.
hindi natin siya mapaglalalangan. Hindi tayo makapagtatago. Sabi nga ng Psalms 139:1-3, Panginoon, ako inyong sinisiyasat at kilalang kilala. Alam ninyo lahat, maging ang pag-upo at pagtayo ko. Malayo man, kayo'y batid ninyo ang aking iniisip. Ako'y inyong nakikita, nagtatrabaho man ako o nagpapahinga. Alam ninyo ang lahat ng aking ginagawa. Amen po ba? Kanta nga natin yun eh. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Kaya, hindi tayo makapagtatago sa Panginoon. Higit sa lahat, yung mga kasalanan natin, hindi natin yan maitatago. Yung mga dark spaces na mayroon sa puso natin, kitang-kita yan ng Panginoon. Amen po ba? Sabi ng Hebreo 4:13, walang makapagtatago sa Diyos. Nakikita niya ito at lantad sa paningin niya ang lahat. At sa Kanya tayo mananagot. Hello? Amen. So, kailangan makita natin yun. Kasama sa pagtuturo ng accountability sa ating mga anak sa harapan ng Panginoon ay matutunan nila na tanggapin ang pagkakamali, magkaroon ng repentance and return. Diba yung season natin ngayon? Dahil ang repentance, yung teshuvah, ang aim nito is not para parusahan tayo pag di tayo bumalik sa Panginoon. Kundi ang aim nito para magkaroon ng healing and restoration. Ma-restore yung relationship. Ma-restore tayo sa harapan ng Panginoon. Sabihin, kung tayo nagkasala, accountable tayo sa harapan ng Panginoon. Pero we need to repent. Kailangan natin teshuvah. At pag tama yung ating panunumbalik sa Panginoon, nandoon yung restoration. Kailangan hindi yung false repentance. Hindi remorse ang kailangan. Ang kailangan teshuvah. Manumbalik talaga. Pagtalikod at pagharap sa Panginoon. Kaya nga, ano yun? Sa halip halip na tayo magtago sa Diyos, tayo dapat lumapit sa Kanya. Pag nakagawa tayo ng kasalanan, turuan natin ang ating mga anak. Anak, pag nakagawa ka ng kasalanan, sabi ng salita ng Panginoon, if you confess with your mouth, He is faithful to forgive. Anong kailangan lang? Mababang puso. Marunong tumanggap ng pagkakamali. Marunong manumbalik. Dahil walang ibang gagawa nun. Para sa atin. Walang ibang magsasabi nun. Para sa ating mga anak, kundi tayo mga magulang. Amen po ba? Tayo magtuturo nun sa kanila. And number 5, cultivate family honor through godliness. Diba? Ang mabuting pangalan, iniingatan yan, pinangangalagaan. Hanggat kaya, pinipilit pa nga itong pinalalago. Mga politician, laging clean yung name, ni-clear sa lahat ng mga, lalo na kung tayo ay mananampalataya at anak ng Panginoon. Iniingatan natin dapat ang ating mga pangalan. Dahil identity matters.
Diyan tayo tinawag ng Panginoon para bigyan ng bagong identity, bagong pagkakakilanlan, pangalan na dapat iniingatan. Dapat yung dangal, yung reputasyon, di ba, kasama yun sa Torah. Kahit na yung makasalanan na pinarusahan, ibinitay, dapat wag pa abutan ng dilim, wag pa umagahan, ibaba at ilibing dahil may dangal. So ganun din ang ating pamilya. Ganun din ang ating tahanan. Ganun din ang ating buhay. Binigyan tayo ng karangalan ng Panginoon. Ipinanumbalik niya sa buhay natin na makasalanan ang karangalan nung tinanggap natin siya. So, dapat natin itong pangalagaan, dapat nating palaguin, dapat natin itong ingatan. Sabi nga ng Kahulugan 22 verse 1, mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa maraming kayamanan. Ang paggalang ng tao sa iyo ay mas mahalaga pa kaysa pilak ng ginto. Matututunan ng ating mga anak. Yan. Anak yan. Ni ano. Yung ano yan. Messianic yan. Kaya mabait yan. Kaya magalang yan. Bunga yan ng mag-asawang Messianic. Diyan sa silangan. Amen po ba? Kasama doon ang hindi lang pag-honor, pangangalaga, pag-iingat, pagrespeto sa pangalan, kundi pag-honor sa Diyos. Amen po ba? Honor God first. Ang honoring sa Diyos ay hindi lang yung araw ng pagsamba na narito tayo, nakaupo, nakikinig, habang sinisermonan ni Pastor. Ang pag-honor sa Diyos ay pagsunod. Pagpapakita ng buhay na yung lakad mo naka-align sa kanyang kalooban. Hindi lang siya every Shabbat, kundi bawat sandali ng buhay. Siya yung priority. Amen po ba? Sinabing siya yung priority, naalala niyo po yung Exodus chapter 20, verse 1, I am Yahweh who brought you out of the land of Egypt. Yun yung first statement ni Yahweh. Ibig sabihin, honoring Yahweh is to acknowledge Him. Lagi. Dapat kilala mo kung sino yung Diyos mo. Alam mo kung sino siya, ano siya. Alam mo yung ayaw niya. Alam mo yung paraan kung paano siya mapaparangalan, mapapasaya. Ibig sabihin, lahat sa buhay natin, nandun yung consideration. Yahweh, mapaparangalan ka ba? Magagalak ka ba kapag ito ginawa? Malalait ba ang iyong pangalan kapag nagganito ako? Amen po ba? Honoring God. Siyempre, hindi matatapos ang honoring God pag walang honoring your parents. Mga anak, akala ko dati, yung 10 commandments na hati sa 4 and 6. Sabihin, 1, 2, 3, 4 para sa Diyos, and 5, 6, 7, 8, 9, 10 para sa tao. Hindi pala. 1, 2, 3, 4, 5 para sa Diyos. 6, 7, 8, 9, 10 para sa tao. Ano yung po yung pang number 5? Exodus chapter 20 verse 12. Igalang mo ang iyong ina at ama, ang ama at ina upang mabuhay ka ng matagal sa lupaing ibinigay sa iyo ng Panginoon na iyong Diyos.
Oh, para sa nanay, tatay ko yan ah. Tama. Pero ang honoring ng magulang ay pag-honor sa Diyos. Pag-honor sa nagbigay sa iyo ng magulang na dapat igalang. Mahirap namang i-honor ang Diyos kung hindi natin kayang i-honor yung nakikita nating magulang natin, yung nakakasama natin, yung nahahawakan natin. Paano natin i-honor si Yahweh na hindi naman natin nahahawakan, hindi natin nakikita? Amen? Yung magulang natin, yung representation, bakit tayo nilikha. When we honor them, we honor Yahweh. Amen po ba? Sabi nga ng Ephesians chapter 6 verse 2, igalang mo ang iyong ina't ama. Ito ang unang utos na may kasamang pangako. Ano yung pangako? Upang maging mabuti ang iyong kalagayan at mabuhay ka ng matagal. Built in sa honoring ng magulang yung maginhawang pamumuhay, mahabang buhay. Amen po ba? So, kaya nga, Patrick, kailangan i-honor mo yung nanay mo. Tama? Igagalang ang nanay. Mami mo siya, nanay mo siya. Tatay mo rin siya. So, honoring. And live in a way that reflects Messiah's character. So yun na naman ang purpose. Mabuhay tayo na nagre-reflect, nakikita, nag-illuminate yung wangis ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Sabi nga ng Pilipos 2 verse 5, magkaroon nawa kayo ng kaisipang katulad kay Yeshua Messiah. And Ephesians 5 verse 1, kaya tularan ninyo ang Diyos dahil kayong lahat ay minahal niyang mga anak. Mamuhay kayo ng may pag-ibig sa kapwa tulad ng pag-ibig sa atin ni Kristo. Nihalin niya ang kanyang sarili para sa atin bilang mabangong handog sa Diyos. And 1 Peter 2 verse 21, ang pagdurusa ni Kristo para sa atin ang halimbawang dapat nating tularan. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag upang tularan natin ang buhay ni Kristo. Sabi nga ni Apostle Paul, imitate me as I imitate Christ. Kaya tayo nagsisikap sa buhay na nasa liwanag dahil gusto nating maging kagaya ni Yeshua. Dahil tinutularan natin yung kanyang buhay. Di ba? Ano siya? Diyos, nagpakababa. So, ano simpleng gagawin natin? Magkaroon tayo ng humility. Maging humble. Ano siya? Nagpapatawad. Maging mapagpatawad tayo. Ano siya? Pag-ibig. Maging maibigin tayo ng kapwa. Humble, meek. Amen po ba? Lahat ng karakter na nagpapakita ng pamumuhay ni Yeshua. Ibig sabihin, yung Torah. Si Yeshua ay Torah, living Torah. So ano pa yung hahanapan natin? Nakasulat na lahat. Isinapamuhay pa ni Yeshua. Yun ang makikita. Buhay na isinuko sa Diyos. Hindi lang isinuko, may pagpapasako. Kasi kung si Yeshua hindi niya sinuko, binigay yung sarili niya, hindi siya naging masunurin sa Diyos, hindi siya nagpasako, malamang wala tayong kaligtasan. Malamang walang Diyos, walang Kristo na namatay sa krus.
So dito tayo magtatapos. Kung babalikan natin yung Deuteronomy chapter 22:13 hanggang 21, ano yung ipinapakita niya? Isang magulang na handa na ipakita kung paano niya ni-raise ang kanyang anak. Sa kabila ng, ang tawag nun, accusation, maling akusasyon. Amen po ba? Isang magulang na tumayo. Ito yung resibo. Ito yung katibayan. Higit pa doon sa tela na may dugo. Kundi ang isang katotohanan, eto, pinalaki ko ang aking anak sa ilalim ng kautusan. Eto, ang aking anak, pinalago ko sa pamumuhay ng may kabanalan. Amen po ba? Paano niya naprotektahan yung kanyang anak? May resibo. May katibayan. May katunayan. Ngayon, hahanapin sa atin. Ano yung resibo natin? Ano yung katibayan natin ng pagpapalaki ng ating mga anak sa isang buhay na marangal, buhay na banal? Amen po ba? Haharap tayo sa Panginoon. Accountable tayo sa buhay na ipinagkatiwala sa atin. And what should it be? Ano yung sasabihin natin sa Panginoon? Hayaan niyo po na dito ko tapusin ito. Psalms 127. Kung wala ang tulong ng Panginoon sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat ng Panginoon sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Walang kabuluhan ang paggigising ng maaga at pagtulog ng gabing-gabi na sa pagtatrabaho upang may makain dahil ang Panginoon ang nagbibigay ng pangangailangan ng kanyang mga minamahal. Kaya't sila'y natutulog. Ang mga anak ay pagpapala at gantimpalang mula sa Panginoon. Ang anak na isinilang sa panahon ng kabataan ng kanyang ama ay parang pana sa kamay ng sundalo. Mapalad ang taong may maraming anak dahil may tutulong sa kanya kapag humarap siya sa kanyang kaaway sa hukuman. Shabbat Shalom po.